Lumilitaw na mas malalim na tunggalian ang kinakaharap ng planong 30.5 bilyong pisong San Jose Wind Project ng Denmark-based Copenhagen Infrastructure Partners o CIP. Sa halip na purong usapin ng renewable energy sa isang talakayang inorganisa ng kalinga sa kalikasan ng pungkan o kapungkan, hindi lamang benepisyo ng 300 megawatt clean energy ang napag-usapan, kundi pati ang pangambang maaaring kapalit nito ang unti-unting pagkasira ng likas yaman sa hilagang Nueva Ecija. Itinampok ng mga volunteer guide at environmental advocates ang posibleng panganib ng landslides at pagkasira ng Talavera watershed na direktang maapektuhan ang planong konstruksyon sa mahigit 4,600 hektarya. Para sa kanila, hindi simpleng proyekto ang itatayo, kundi isang interbensyon sa sensitibong ecosystem na nagsisilbing pinagkukunan ng tubig at kabuhayan ng mga komunidad. Samantala, nanindigan ang mga lokal na opisyal mula sa Caranglan at San Jose City na hindi dapat madaliin ang proyekto. Giit nila, kailangang dumaan sa masusing pagsusuri ang Environmental Compliance Certificate o ECC, lalo na't saklaw umano ng proyekto ang isang protected area para sa mga mambabatas. Ang isyu ay hindi pagtutos sa progreso, kundi pagtiyak na hindi ito magiging kapalit ng kapahamakan. Sentro rin ng diskusyon ang Mount 387 na kilala bilang Chocolate Hills of the North. Higit pa sa pagiging tourist destination, itinuturing itong mahalagang daluyan ng tubig at simbolo ng natitirang kagubatan sa lalawigan. Para sa mga residente at tagapangalaga ng kalikasan, ang bundok ay hindi lamang tanawin kundi buhay na kailangang pangalagaan. Sa kabila nito, nananatiling hamon para sa SJOWPC kung paano pagtutugmain ang kanilang target na zero emission energy generation pagsapit ng 2027 at ang pangangailangang protektahan ng kalikasan. Sa huli, ang usapin ay hindi lamang kung magkakaroon ng malinis na enerhiya, kundi kung anong uri ng kinabukasan ang pipiliin. Isang maunlad ngunit wasak na kapaligiran o balansing pag-unlad na may paggalang sa likas yaman. Nauwi sa karahasan ng isang alitan na siyang sinisilip na ugat ng pamamaril na ikinasawi ng isang magsasaka at ikinasugat ng isa pa sa isang liblib na lugar sa lungsod ng Cabanatuan nitong Huwebes ng gabi. Kinilala ng pulisyang nasawi na si Armando Diaz, 56 anyos, residente ng Barangay Bacod, Bayan. Nagtamo siya ng tama ng bala sa leeg at agad na isinugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Samantala, patuloy na ginagamot ang kasamang biktima na si Fernando Jr. Atacador, 31 anyos, matapos tamaan ng bala sa bahagi ng ilong. Sa paunang imbestigasyon, lumalabas na nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo si Atacador at isang lalaking kilala sa alias Afonso, 43 anyos, mula Bustos, Bulacan. Nauwi umano ito sa agawan ng baril bago tuluyang lumala ang sitwasyon. Ilang sandali matapos ang insidente, dalawang hindi pa nakikilalang suspek ang dumating at walang habas na nagpaputok habang abala ang mga biktima sa pag-aasikaso ng kanilang palay sa gilid ng kalsada. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklong walang plaka. Patuloy ang malawakang manhunt operation ng pulisya habang sinusuri ang mga kuha ng CCTV sa lugar. Ipinatutupad na rin ang Oplan Bacod upang matunton ang mga suspek at matiyak ang seguridad sa komunidad. Tinitignan ngayon ng mga otoridad kung ang insidente ay resulta lamang ng personal na alitan o bahagi ng mas malalim na sigalot sa lugar. Pinaigting pang lalo ng pulisya sa Nueva Ecija ang kampanya laban sa ilegal na kalakalan ng sigarilyo matapos makapagtala ng magkakahiwalay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 individual at pagkakasabat ng libu-libong halaga ng peke at antax na sigarilyo.
Sa ulat, alas 11:15 ng umaga noong April 17 na magsagawa ng off-lansita ang mga tauhan ng Santo Domingo Municipal Police Station sa Barangay Santo Rosario, Santo Domingo. Dito pinara ang isang motorsiklo at napansin ang ilang kahon ng sigarilyo na lantad na nakalagay. Na-recover ang 14 na rim ng modern red cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 7,950 pesos. Agad na dinala ang mga suspek at ebidensya sa impilan para sa kaukulang aksyon. Sa hiwalay na insidente, nakapagtala naman ang Gimba Municipal Police Station ng voluntaryong pagsuko ng 13 rim ng untaxed cigarettes na may tatak na New Orleans na tinatayang nagkakahalaga ng 14,000 pesos. Samantala, noong April 14, isang 45 anyos na lalaki na kilala sa alias na Jojo ang naaresto sa isinagawang checkpoint sa Barangay San Mariano, San Antonio. Sakay ng isang kolong-kolong, pinara siya ng mga pulis at nadiskubre ang isang malaking kahon na naglalaman ng 25 rim ng pekeng RGD brand cigarettes na may kabuang halagang 11,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang mga suspek at mahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 262 ng National Internal Revenue Code of 1997 na inamyandahan ng Republic Act 11346 at 11467. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director, patunay ang mga operasyong ito ng patuloy na pagbabantay at dedikasyon ng kapulisan laban sa ilegal na sigarilyo. Inatasan din niya ang lahat ng unit na ipagpatuloy ang mas pinaigting na operasyon upang maprotektahan ang kapakanan ng publiko at kita ng pamahalaan.